Sinabi ko, pag nagbebenta ka ng droga, papatayin kita. So far, wala pa naman ako nakakasalubong, wala pa naman ako pinapatay, ba't naman ako matatakot? Naging interview nga ni Mayor Baste sa bagong programa nitong Banateros sa Isiminay ay nilinaw ni Mayor Baste ang kanyang naging pronouncement patungkol sa war on drugs ng Davao City at sinagot ang ilang allegation at mga kumukontra na rin sa kanyang programa. Isa na nga po dyan ay itong si DILG Secretary Abalos na nagpahayag ng pagkukontra sa umano'y kampanya laban sa illegal na droga na sinusulong ngayon ni Mayor Basti, plus yung pambabatikos ng ilang human rights advocates na umano'y mali at hindi umano tama ang pagdeklara ni Mayor Basti ng kampanya laban sa illegal na droga, lalo na nagkataon na may 7 namatay agad sa police operation na drug related sa Davao pagkatapos niya nga magsalita sa kampanya laban sa illegal na droga. Po, sabihin po yung war on drugs na yan sa Davao. Eh di ba ho, matagal naman na kayong lumalaban sa droga. Ano ho ba ang dahilan kung bakit bigla nyo itong inulit sa Davao po? Hindi, kasi concern nga ng mga barangay kasi nagbabarangay visit ako, it's either weekends or mga weekdays, pumupunta ako sa barangay, kinakausap ko yung mga barangay captains. Then common sa kanila na may increase daw sa droga. So, ganoon lang naman kasimple yun. Actually ho, Mayor, medyo marami ho ang nag-react dahil alam naman po natin, yan din ho ang isa sa mga controversial na ginawa ho ng inyong ama, si Pangulong Duterte. At ngayon, ginagawa nyo ho dyan, hindi ho ba kayo na natatakot na baka mamaya, maisama ho kayo sa mga pinaiimbestigahan ho ng gobyernong ito? Ganito kasi yun. Tingnan na lang natin yung premise. Yung premise is yung statement ko. Sinabi ko, pag nagbebenta ka ng droga, papatayin kita. So far, wala pa naman ako nakakasalubong, wala pa naman ako pinapatay, ba't naman ako matatakot? Ayan, and Mayor, si Boss Dada po, balita po na meron daw pong 28 na casualty mula itong taon na ito, January. And then, nung inyo pong dineklara, yung war on drugs ninyo, nitong nakaraan lamang, ay meron daw pong 7 na casualty dyan sa kampanya na yan. Ano po ang masasabi po ninyo dito? Ito po ba ay reported po sa inyo, sir? Well, nababalita, siyempre, kasi may police operation. But, itong naratiba na ito, umiikot na tayo Yung police o trabaho ng police yan. Ano ba gusto nyo? Ano ba gusto nila? Yung police, nagtatrabaho, paano yung pag lumaban, mamamatay? Kaya nga, inulit ko doon sa interview ko, sinabi ko nga, pag may accomplishment ng police, hindi binabalita ng media. May tinamaan dito sa amin dahil sa trabaho niya, hindi binabalita. And ngayon, may declaration tayo sa war on drugs. Paano naging issue yun? Na supposedly, ang isang government or kahit barangay, pag may problema sa droga, then naturally, you have to declare war against it. May problema sa droga Masisira yung lugar mo. Pag hindi mo dineklara, it doesn't have to be literally or figuratively either of the two. Paano pag it is to deter from people from going into illegal drug abuse and selling it. So yun na nga po mga kababayan po natin, nilinaw ni Mayor Basti ang kanyang naging pronouncement at sinabi niya nga na walang connection naman sa kanyang naging pronouncement itong mga casualties na mukhang nagkataon naman. Nilinaw na nga po yan ng Davao Police na umano'y yung mga casualties sa kanilang police operation kontra illegal na droga ay walang kinalaman sa naging pronouncement ni Mayor Baste. So napakalinaw po ang kanyang sinabi. Dineklara niya ito dahil
may mga lumalabas na balita galing mismo sa ilang barangay na kanyang inikot na umano ay nagsasabi na tumataas at bumabalik ang droga sa ilang barangay. So naturally umano, ito ang kanyang naging action. So iba pa rin ang magsalita itong si Mayor Basti. Nakita po natin na digong style nga ang kanyang ginagawa na hindi lang tapang kundi todo trabaho nga po. Si Coach Oli po ito. Yes. Alam niyo sasabi niyo doon? Hindi, ano lang, ayaw ko. Nananahimik lang ako dito sa Davao, okay na ako. Mayor ako dito, kahit vice o kahit konsyel, okay lang. Davao lang ako kasi nandito yung bahay ko, dito yung pamilya ko. Mahirap yan. Kasi baka sinasabi yung- nila, mga mayor, baka ang kanilang sinasabi, nagpapasikat lang yan. May planong tumakbo yan sa Senado. Ano po masasabi niyo dyan? Hindi makikita naman nila yan kasi ngayon dadating na eleksyon, di man talaga ako magtakbo kahit anong gawin, kahit anong sabihin ng mga tao. Hindi talaga ako tatakbo. Hindi yan sa ganon. Yun na nga, hindi naman ako si Raulo na magde-declare pasikat lang. Hindi yan. May problema talaga. I went down to the barangays, kinausap ko yung mga kapitan and they are very disappointed sa mga nangyayari ngayon dahil sa increasing na na drug use. Wala naman kaya, dineklara ko, because that is to deter. Kailangan mong gawin yan. Di ba? It's a serious matter eh. It's a serious matter. Kasi, ito mga drug lord, pera yun eh. Kahit tingin nyo kung kakausapin nyo yan, oy, tumigil ka dyan, mabait ka dyan, di yan maniniwala sa inyo. Tama, sino naman talagang drogista, di ko yung drogista. Sindikato nga kakausapin mo pa, hindi naman talaga maniniwala. Kaya ngayong ginawa ni dating Pangulong Digong, marami naging casualties dahil ang kanilang talaga niyan, intention, kapag nasukol na sila, dalawa lang yan, lalaban o tatakbo. So yung iba, nakorner na, kaya lumaban. So kaya marami talagang casualties na nangyari, mga kababayan po natin. Tingnan nyo may bago lang na nahuli ngayon. So napakaraming droga, I think Subic ata yun, mga kababayan po natin. So bakit pumapasok ngayon ang napakaraming droga sa ating bansa? Ibig sabihin, malakas na naman ang bintahan. Ano akala nila? Kausapin mo, magbago ka na, gano'n. Wala yan. Hindi yan. It will not work. We have to be, realistic about our situation when it comes to fighting drugs in this country. Mayor, sundan ko lang yung kaninang tanong ko po. Hindi ho ba kayo natatakot na baka mamaya ito na namang mga katulad nila Ontiveros at saka itong mga komunistang nasa Congress, ipapush na isama kayo dyan sa ICC na naman na yan? Kasi alam naman po natin yan, di ba? Isama nila. Go ahead. Naku, talagang palaban itong si Bastian. Go ahead. Kasi wala the way I see it, wala naman talaga silang real appreciation talaga kung ano yung effect talaga ng droga sa mga communities natin. Kung ganon yun, hindi isama niyo ako. Ano pong masasabi nyo, ngayon? Mayor, doon sa sinabi ni PNP Chief na hindi na kailangan ideklara dahil trabaho naman talaga namin ang pugsain ng droga sa Pilipinas? Tama naman yun. Yun na nga, wala naman ako sinabi at inutusan. Nasabi ko, ako yung papatay. So, bali ho yung inyong speech parang directed to the, hindi ho sa pulis, kung hindi ho doon sa mga gumagawa. Kasi, di ba, yun nga po yung lingwahe ng mga pusher, mga drug lord. In whichever way they take it, okay na yun, bahala kayo sa buhay niyo. Basta, ginasabi ko lang, and I will reiterate, papatayin kita. Ayaw mo maniwala, baka ako yun. So yun pala, mga kababayan pa natin, na misinterpret pala ng pamunuan ng Philippine National Police itong mga human rights advocates daw, plus itong si DILG Secretary Abalos. Kasi ang lumalabas parang inutusan ni Mayor Baste ang mga pulis na sukulin itong mga drogista at kapag manlaban, alam nyo na ang mangyayari. So sa kanya pala, para sa kanyang sarili, na kapag makita niya o siya mismo yung nakakita, papatay niya. Yung pala
ay hindi niya pala ito inuutos sa Philippine National Police. Ang kanyang pronouncement ay para sa kanyang sarili. So nasa pulis na yan kung talagang gagawin nila. Ayon naman sa Davao Police, ang kanilang nilinaw, mga kababayan po natin, ay hindi pa man nagdeklara ng war on drugs itong si Mayor Baste. Ginagawa na nila ito at tuloy-tuloy ang kanilang operation. And in fact, mga kababayan po natin, ay mayroon silang 100 plus na police operation na may kaugnayan sa droga sa loob ng isang buwan. So, last month ata ng March or February. So, ibig sabihin, hindi na kailangan magsalita ni Mayor Baste. Ang pulis Davao, kusang nagtatrabaho na lang. Okay. Pero so far- Pero Mayor, considering po na alam naman natin na napakaganda po ng patakaran diyan sa inyo sa Davao. So nung pong panahon ng inyong ama, alam naman po natin na talaga namang bumaba yung bilang ng mga nagda-drugs at saka yung mga nagtutulak ng drugs. So diyan po sa inyong probinsya, mula po noong panahon ng inyong tatay, tapos nung siya'y natapos, ngayon bagong administrasyon, sa tingin po ninyo, gaano po kalaki yung itinaas muli nung droga, yung paggamit ng droga at pagtutulak ng droga dyan sa inyong nasasakupan? Okay, balikan natin yung campaign ng previous president during 2016. Ang pinaka sinasabi lang naman ng plataforma ni PRRD noong time na yon is drugs and criminality and also corruption. Well, since yun yung focus and priority niya during the administration, yun na nga, galing na sa sinasabi nyo, refer tayo sa data. Refer tayo sa kung anong numbers. After nun, natural yun. Kasi pag bumaba yung isang tao na naging presidente, along with it, bumaba rin yung platform niya. Nila, wala na yung Ay nagdeklara ng war on drugs sa Davao. Ano pong komentaryo ni PRRD patungkol po dito? wala naman. Wala. Hindi kami nag-uusap ng kung anong ginagawa namin sa mga buhay namin. May sarili. Umaasa na ipapagpatuloy yon at natuwa nga patungkol dyan sa sinabi ninyo na yung sa war on drugs. Pero nadinig po namin na binanggit nyo ay lumayas na kayo dito sa Davao. Marami pa rin naging di umano may mga 7 casualties. Hindi po ba sila sa tingin ninyo with all the records po ng mga Duterte patungkol sa seryoso sila sa pagsugpo ng droga ay hindi pa sila natakot? Dito sa inyong war on drugs, ano po ba ang inyong nakikita after nitong declaration nyo? Simple lang naman. Decrease yung mga bangag sa mga barangay, yung mga nakausap kong mga kapitan, marinig ko sa kanila na okay na yung wala na silang supply na nakukuha yung mga community, yung mga tao. Parang galit na galit po kayo sa mga bagang, Mayor. Mukhang talagang mainit ang dugo ninyo dito. Ano po ba sa tingin ninyo eto, alam ko po na nakafocus po kayo sa Davao, pero may nakikita ho ba kayong malaki ng problema tungkol ho dito sa droga sa Pilipinas pagkatapos ng inyong ama? May nakita ho ba kayong parang pag-angat talaga ng droga? I suppose meron talaga yan. Hindi ko lang kasi Ano po mga kababayan po natin ang naging interview ni Mayor Baste sa mga banateros. In fairness naman mga kababayan po natin sa mga banateros kahit unang sabak nila ito sa live interview sa Isiminay bilang host nga, nakita naman po natin ang galing nila makipag-usap at napakaganda ang kanilang conversation dito kay Mayor Baste. At syempre, yung mga binulgar ni Mayor Baste patungkol sa kanyang kampanya laban sa illegal na droga. At napansin umano ni Mayor Baste na talagang talamak din ang droga ngayon sa ating bansa at kusang bumabalik. Siyempre, nakita niya mismo sa kanyang lugar sa Davao na yung mga drogista ay dinadayo pa ang Davao dahil sa in-demand nga ang droga at sobrang mahal ng presyo umano dahil wala ng supply na makukuha. Kaya hinigpitan ngayon ni Mayor Baste itong Davao, itong kampanya laban sa illegal na droga. Pero ganoon pa man ay wala naman siya umanong inutusan, ngunit ang kapulisan diyan sa Davao ay kusang nagtatrabaho para talagang sugpuin itong kampanya laban sa illegal na droga ay ipapatupad.
Ngunit ganun pa man, mga kababayan pa natin, alam natin yung droga hindi talaga mawawala yan kahit saan. Kaya sabi ng iba, kung epektibo ang kampanya laban sa illegal na droga ni dating Pangulong Digong, bakit may mga drogista pa rin? Bakit may droga pa rin ngayon? Alam niyo po, kahit gaano ka-stricto, kahit ito ay illegal, bawal sa ating batas, dahil yan ang kanilang hanap buhay at negosyo, gagawa talaga ng paraan yan para maipagpatuloy nila kahit gaano kahigpit ang pagkapatupad ng mga otoridad. At dito na nagkakaroon nga ng mga ginagawang paraan ng mga sindikato na pati otoridad, pulis at mga politiko ay nababayaran na para lang maituloy ang kanilang illegal na negosyo. Which is, sa palagay ko, mas maganda ata ngayon itong bagong PNP chief. Kasi narinig ko mukhang ipagpapatuloy niya ang kampanya laban sa illegal na droga, pero tatanggalin niya itong quota system. Dahil sa quota system, maraming nabubulilyaso na kahit inosente ay hinuhuli lang para nga naman talaga ay makuha nila ang kanilang quota dito sa Philippine National Police. So congratulations po sa Banateros at siyempre sa naging interview ni Mayor Basti na napaka-successful at detalyado po ang mga impormasyon. Ano po ang inyong komento at opinion patungkol sa issue ito, mga kaubayan? Comment na po.